Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kaalis-alis lamang po nung isang customer ko na nag-inquire kung magkano daw po ba ang pakalibrate ng injectors. Sabi ko, hindi naman ako basta-basta nagbibigay ng presyo kapag po hindi pa namin talaga physically na-check or nadadiagnose ang inyong mga sasakyan. So sabi ko, dalhin mo dito ang iyong sasakyan para malaman natin kung talaga bang sa injectors ang problema o sa makina. Hanggang sa umamin na po siya sa akin na siya po pala ay nabiktima ng paihi. Hindi man niya tinanggap ang alok sa smuggling sa barko, napasama pa rin siya sa paihi sa mga truck. Gamit ang hose, nililipat ang petrolyo mula sa tangke ng truck papunta sa isang container. Mas mura raw ng 40 pesos kada galon ng diesel mula sa paihi kaysa sa mga gasolinahan. Nakakadiskwento sila ng 40 pesos. Kada 6 na litro. Alam niyo po ba yung paihi? Yung mga diesel na ibinebenta na container na ninanakaw po sa mga tangke ng mga truck. Diyan po sa Montalban, yung mga bumabiyahe po dyan. So nakabili po siya ng 2 container na diesel na paihi. Isinalin niya sa tangke ng kanyang Hi-Ace. Naku, Hi-Ace pa naman, Toyota. No? Isinalin niya yon, una isang container muna dahil may laman pa naman yung tangke ng kanyang Hi-Ace. So isinalin niya muna yung unang container. Kaso walang kaalam-alam din kasi sa sasakyan itong may-ari ng Hi-Ace van na ito. So isinalin niya yung diesel na galing sa paihi, sinagad pa niya ng todo ang pagsasalin, hindi niya alam na ito pala ay may halong tubig. Yun ang masaklap dito. Kaya po nung ginamit niya, pumunta sila ng Tagaytay, hindi ka agad naramdaman yung epekto nung nakahalong tubig doon sa diesel po na yon. Kasi mga kapatid, pagbuga naman kasi ng injectors natin, hindi naman yan yung katulad nung parang umiihi talaga. Hindi ganun ang buga ng mga injectors. Yan po ay na-atomize. So vapor lang halos, yung malakas na spray na yon, hindi mo makikita talaga yung liquid. Halos vapor lang makikita mo, atomize siya. Kaya kung meron mang humalo na tubig doon sa tangke niya, hindi naman talaga purong tubig ang ibubuga ng mga injectors po na yon. So nakarating siya ng Tagaytay at pag uwi niya dito sa lugar niya diyan sa Rizal, medyo may narinig na po siyang kaunting ingay sa makina at medyo umuusok na nga po ng puti sa kanya pong tambucho. So kinabukasan pumunta siya ng talyer para ipaayos sa isang gasoline station, Shell, yan. Doon niya pina-check ang kanyang makina at nakita nga po doon na mayroon pong tubig ang kanyang tangke. So dali-dali po na ibinaba nila ang tangke, dinrain po nila yung laman ng tangke na yon na diesel at may nakuha nga po na tubig. Halos 1 litro pa ang nakuha nilang tubig doon. At nagkaroon na nga po ng knocking sound ang kanyang engine. So dinrain yon, pinalitan ng bagong diesel, nagpalit sila ng fuel filter, yan naman ang talagang dapat gawin. Pero may usok pa rin na puti. So after mga ilang hours na pinaandar nila, maingay na rin talaga yung makina, may knocking sound na po. Nagpalit ulit sila ng fuel filter at ganun pa rin. Mausok ng puti doon sa kanyang tambucho at maingay po ang makina. Kaya po siya ay napilitan ng pumunta dito sa Antipolo, hindi niya dala yung unit at ipinakita po sa akin yung mga videos, ipinakita sa akin yung mga pictures ng mga nakuhang tubig, yung nakuhang diesel na magkahalo na nga yung diesel saka yung tubig na yon, naku po, matindi ang narinig niya po sa akin. Kasi po, ang sabi niya ay kung pwedeng yung low munang mga injectors ang tignan ko. Sabi ko, huwag ka nang mag-aksaya ng pera. Kasi kung ganyan na may lumalabas ng puting usok sa iyong tambucho, langis na yon. So, ang injectors kasi, kung sobra ang buga niyan, at kung yan ay may diferensya, hindi talaga aandar ang makina mo. Kung sobra naman ang buga ng diesel, mas malakas yung fuel knocks noon at maitim ang usok. Pero nung tanungin ko yung kasama niya, meron na nga raw pong nakukuhang langis doon sa tailpipe, doon sa tambucho, doon sa dulo ng tambucho. So ibig sabihin, may langis nang ibinubuga talaga yung kanyang makina at iyon ay malamang galing na po doon sa ibabaw ng mga piston. Kasi ito mga kapatid, kapag ka bumubuga ng diesel yung ating mga injectors, atomized po yan, parang steam na steam lang talaga yung makikita mo. Pero malakas yun. So, bawat buga ng injectors, may kasamang tubig yun.
Pero yung dami ngayon, nung buga na yon, mula Montalban, punta kang Tagaytay at pabalik, marami-rami ngayon yung sumamang tubig doon at naipon yon doon sa cylinder. So yung tubig na yon, sabihin na natin na mula Balikan, Montalban to Tagaytay, so mananatili yun doon sa loob ng cylinder at ang matindi rito, pahihinain niya yung lubrication doon sa wall, doon sa cylinder. So hihina yung langis, mawawalan ng kwenta yung langis dahil nga may tubig at gagasgasin niya ngayon yung cylinder wall, gagasgas yung piston ring kasi yun yung pinaka-seal, wala ng lubrication, wala ng dulas, nasira ngayon malamang ang kanyang liner. Mayroon ng langis na pumapasok doon sa loob mismo ng cylinder dahil nga sira na yung yung liner noon, kaya lumalabas ngayon doon sa kanyang tambucho yung puting usok dahil once na magkaroon ng combustion, yung langis na ngayon ang sinusunog at lumalabas nga po yun sa tambucho. Yun ang paliwanag ko sa kanya tungkol sa nangyari sa kanyang sasakyan. Pero hindi pa rin siya makapaniwala at nakikiusap siya na i-check lamang daw po namin ang kanyang injector. So hindi na ako pumayag doon kasi alam ko na talaga yung problema. Umi-start ang kanyang makina pero maingay. Malamang ay na-damage na rin ang connecting rod nito. Biro mo, magkakaroon ng tubig doon sa loob ng mga cylinders. Ang malungkot dito mga kapatid, bakit siya bumili ng paihi? Unang-una naka-high ace ban siya. Hindi siya dapat bumili ng diesel na galing sa nakaw. Unang-una pa lang malalaman mo na napakasamang bagay nun, nabibili ka ng isang bagay na galing sa pagnanakaw dahil para ka na ring nagnakaw. Kinunsinti mo yung kalokohan ng mga taong gumagawa ng mga ganyang mga bagay. Kaya yan tuloy ngayon ang nangyari sa kanyang sasakyan. Mga kapatid, baka po mamaya sabihin nyo, puro lang ako kwento at ayaw kong ipakita yung mga pictures at mga video. Ayaw po niya rin kasing pumayag. Sa totoo lang, hindi naman niya alam na ibablog ko siya. Kaya nga, ayaw ko rin banggitin ang kanyang pangalan, ayaw ko rin banggitin yung kanyang tirahan kung saan man. Kaya po, ito na lamang po ang maiiwan ko sa inyo sa kanyang karanasan. Wag na wag po kayong bibili ng kahit na anong bagay na galing sa nakaw. Sa karnaping mga sasakyan, no bail yan, talagang makukulong ka. At mayroon tayong tinatawag na anti-fencing law. Kapag ginawa mo yung mga bagay na yan, matindi ang pagbabayaran mo sa batas. Pero ito mga kapatid, ito ang isang malungkot na pangyayari. Maraming mga magnanakaw ngayon na antindi ng kanilang ninanakaw. Grabe, bilyon-bilyon ang mga ninakaw nilang pera ng mamamayang Pilipino. Bayad tayo ng bayad sa buwis. Ako po, kumpleto po ako sa aking papeles. Meron akong business permit, kumpleto po tayo. Meron po tayong BIR. Lahat po binabayaran natin yung mga taxes po natin. At bawat pagbili po natin ng mga pyesa, lahat ng bagay na binibili natin, lahat po yan ay may tax. Kaya kahit sabihin mong si ordinaryong Juan de la Cruz ka lang, ikaw pa rin ay nagbabayad ng tax. Bawat kain mo, bawat galaw mo, mayroon tayong tax na binabayaran. Pero saan ngayon napupunta yung mga perang naipon ng mga taxes natin? Nandiyan sa mga magnanakaw, yung gumawa ng mga ghost project po na yan sa flood control. Nagdurusa ang taong bayan sa mga baha at mga nasirang ari-arian na dulot ng mga kasakiman ng mga taong mandarambong na ito. Maraming walang makain, walang matirahan, illegal na pagtitinda sa bangketa, yung mga illegal vendors, hinuhuli pa at ipinapahiya sa social media. Namamatay sa kahirapan, walang pampagamot, walang pambili ng gamot. At kung sakaling makumpine man sa hospital at walang pambayad, kailangan pang lumapit sa mga kagalang-galang na representative na yan at humingi ng tulong din dyan sa PCSO na bayaran ang kanilang bill sa hospital. At kapag hindi ka naman nakalapit sa mga politiko, ang alam ko hindi ka rin tutulungan nitong PCSO. Kaya marami pong mga kababayan natin na mahihirap ngayon ang nagdurusa, samantalang itong mga buhaya na kumuha ng maraming pera at nangolekta, binayaran sila, pero hindi naman pala nagawa yung mga projects. Kaya nga iyan yung nagsisigawan ngayon sa Congress. Kanina nadaanan ko sa YouTube ko, sila nagsisigawan, sila nagpapagalingan. At yung sinasabi pa po ng isang kongresista, na bakit hindi kasama yung dapat na imbitahan. So pinaglalaban-labanan nila, kanya-kanya sila ngayon, sangga-sanggahan po sila dyan. At maging sa Senado, ganun din. Samantalang itong senior na nagnakaw ng mangga ng kapitbahay, idinimanda, kinasuhan, ikinulong pa.
mangga lang po yun. Samantalang itong mga kitang-kita na umamin na yung secretary ng DPWH na may ghost project, bakit hindi ka agad mahuli itong mga mandarambong po na ito? Dati hindi ako pabor dito sa 4-piece. Itong 4-piece yung Pantawid sa Pamilyang Pilipino program. Dahil nga sa pantawid lang, panandalian lang. Bakit hindi ang gawin ay tulungan itong mga mahihirap nating kababayan, bigyan ng hanap buhay, bigyan ng matitirahan kung sila ay squatter. Yun yung talagang tulong na alam ko naman kayang-kaya ng gobyerno. Kasi hindi naman tayo bago dito. Nanggaling tayo sa media, alam natin yung mga reports na yan. Talagang meron namang pera ang gobyerno kung talagang itutulong mo sa mga mahihirap. Tapos nadagdagan pa ito ng kalahi CIDSS. Nagkaroon din ng assistance to individual in crisis, itong AICS, for medical and burial financial needs. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers. At ito nga po yung TUPAD program. Ang daming mga pera na ginagamit na pantulong sa ating mga mahihirap na kababayan, pero isang iglap lang, tapos na yun. Pero itong matindi, yung bilyong-bilyong pera na nawala sa gobyerno, na ito'y mga siniksik pa sa budget nitong nakaraang taon, nasaan na po yan ngayon? Sabi ko nga po, yung matandang nagnakaw ng mangga ng kapitbahay, ikinulong kagad. Ngayon, ano ang gagawin dito sa inaakusahan ng mga nanloko sa gobyerno, nagnakaw ng mga pondo, pati yung mga contractors, ano ang gagawing mga parusa sa mga yan? Mga kapatid, marami rin ang nabiyayaan ng mga proyektong ito ng gobyerno. Kasi talagang naghihirap naman ang mga mamamayang Pilipino. Pero mas mahirap sa kalooban natin ngayon, yung makikita natin na lumulubog tayo sa baha at malalaman natin na nawalan po pala ng saysay yung mga proyektong ito at naibulsa lang nitong mga totoong mga buhaya na sila ngayon yung nandiyan sa mga mamahaling mga mansyon, pumupunta pa ng kasino, nag-iikot pa around the world kung gaano karami yung pera nila, itong mga contractors po na ito na sinasabi nila na inaakusahan nila. Samantalang tayo na hindi tayo yung buhaya, tayo ngayon ang nakalubog sa baha na dapat sana ay sila. Kaya po mga kapatid, itong bumili ng diesel diyan sa Paihi, small time lang po yan. Napakaliit lang nung kasalanan ng kanyang ginawa, pero ganun pa rin yun. Gumawa ka ng maliit, magnakaw ka ng maliit, magnakaw ka ng malaki, ganun pa rin po ang kahihinat na nun. Ang magnanakaw po ay kakambal ng sinungaling. Kaya po, lahat ng mga nandiyan sa Kongreso na mga nagsasalita dyan na iniimbestigahan, wala pong aamin dyan kahit isa. Kasi nga po, ang magnanakaw at ang sinungaling ay iisa. Nasa Bible po yan. Asahan nyo, hindi talaga aamin yan at mananatiling itatago nila ang kanilang mga kasinungalingan. Pero mga kapatid, may batas po tayo. Mayroong uusig sa kanila. Kung hindi sila kayang usigin ng batas ng tao, ang uusig po sa kanila ay ang batas ng Diyos. Kaya po kayo mga kapatid, wag po kayong paparis doon sa bumili ng diesel na Paihi. Baka kayo ay maparis sa kanya na mayroong palang tubig yung nabili niyang diesel at ngayon katok ang kanyang makina. Hindi po kasi ako mahilig sa politika. Pero dahil sa napapanahon itong vlog ko po ngayon, dahil mayroong bumili ng nakaw, at maraming mga magnanakaw na nandiyan ngayon na iniimbestigahan. Ayan. Meron akong 2 taong pagtitiwalaan na sana ay gawin nila talaga yung tama. Siyempre, walang iba. Pangunahin na po si Senator Marcoleta at pangalawa po si Secretary Vince Dizon. Sana tulungan kayo ng marami na mga kababayan din natin na magtagumpay po kayo sa paghabol dito po sa mga mandarambong po sa ating gobyerno. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Sana po, kung sakali man na bumabaha na po ngayon at hindi po ito mapigilan, wag po sana kayong lulusong sa baha at baka kayo po ay magaya diyan sa mga na kleptospirosis. Di ba? Mag-ingat po kayo mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat.